Isa nga mga idol sa mga nadedehadong teams ngayon sa mga ginagawang trade ay ang Golden State Warriors dahil sobrang daming hinihinging kapalit ng Utah Jazz para kay Lauri Markkanen. Dahil sa paglabas ng ganyang klaseng balita, mismong front office na nga po ng Warriors ang nagdadalawang isip at nagbulgar. Hindi nila bibitawan ang kanilang mga batang players at ang kanilang hawak na future round pick. Sa madaling salita, wala nga pong pakialamang Warriors kung hindi man nila makuha si Markkanen basta't mapanatili lamang nila ang kanilang mga batang malalaro at picks na siyang inaasahang papalit kina Stephen Curry at Draymond Green at magiging future ng kanilang team kapag nagretiro na ang dalawang ito. Ibig sabihin na umatras na nga sa counter offer ang Golden State Warriors sa Utah Jazz kahit gusto nilang mapalakas ang kanilang lineup. Sa ngayon, panigurado magkakaroon ng panibagong offer ang Golden State Warriors sa Utah Jazz pero hindi nila bibitawan sina Jonathan Kuminga at Brandon Podziemski. Samantala, alam naman nga ninyo na wala man lang ni isa mang nagawa ang Lakers sa mga ginawang trade talks ng mga nagdaang araw, gayong hindi man lang sila nagkasundo patungkol sa mga mapang-o-offer sana na package. Wala ngang ibang choice ngayon si Rob Pelinka kundi maghanap muli ng ibang malaking pangalan na available ngayon. Yes mga idol, hindi pa rin naman nila sinasarado ang posibilidad na gumawa ng trade na magpapalakas ng lineup. Ayon pa nga sa ibinulgar ni Jovan Bohan ng The Athletic, sinisigurado nga po niya na gagawa ang Lakers ng trade at maaari itong mangyari bago magsimula ang regular season. Pero hindi lang naman isang simpleng move ang kanilang gagawin dito bagkos gagawa sila ng isang malaking trade na siguradong magpapalakas at magpapa-improve ng lineup. Sa katunayan, willing pa rin naman ng Lakers na makipag-usap muli sa Portland Trail Blazers para makagawa sila ng isang paraan para makuha si Jeremy Grant. At isa nga sa mga itinuturing daan para maisakatuparan ito ay sa isang 4-team trade kung saan kailangan nga ng Lakers na maghanap ng 3 team na tutulong sa kanila. Sa ganyang paraan, mas mapapadali ang pagkuha nila sa kanya gayong kailangan lamang nila ditong isakripisyo sina Rui Hachimura, Gabe Vincent, D'Angelo at isang future first round pick. Sa kabilang banda, sa unang pagkakataon simula ng ma-draft si Alex Sarr bilang second overall pick ng nagdaang 2024 NBA Draft. Trending nga po ngayong araw ang kanyang pangalan matapos siyang magtala lamang ng 0 points sa kanyang 0 out of 15 sa shooting sa field goals at 0 out of 7 naman sa 3-point line. Syempre, imbes nga po na batikusin siya ng mga fans at media, may ilan pa nga sa kanila ang nagsabi na dapat nga nila itong bigyan ng sapat na oras para mag-adjust sa liga. Naglalaro pa lamang naman ito sa Summer League kaya meron pa siyang pagkakataon para makabawi. Yes mga idol, malayong-malayo nga ito sa mga pinagsasasabi ng mga fans at ng media sa tuwing nagkakaroon ng malamyang laro ang 50-50 pick ng Lakers na si Bronny James. Kaya kahit man malayo ang agwat ni Alex Sarr kay Bronny James pagdating sa draft, mas malaki rin naman ang dalang pressure ni Bronny pagpasok nito. Bilang anak ni Lebron, marami ang nag-e-expect sa kanya na magkakaroon agad ito ng magandang performance kahit hindi nila kinukonsidera ang experience at pagiging rookie. Nakatuon rin naman sa kanyang halos majority ng media sa ginaganap na Summer League, hindi kagaya ni Alex Sarr na meron lamang kaunting pressure na hindi maging pabaya at hindi maging palpak kagaya ng mga nagdaang second overall pick. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.